Ipat. Ngayon na pinagkadalubhasaan na natin ang sining ng paghawak ng rifle na matatag, lumipat tayo sa susunod na pangunahing pagpuntirya. Dito talaga nahuhubog ang iyong pagiging mamarkahan. Aiming, lining up your shot. Isipin na ikaw ay isang Filipino scout sniper, nakatago sa makakapal na mga dahon, na pumipila ng isang shot sa isang malayong target. Ang iyong kakayahang patuloy na ihanay ang rifle sa target ang siyang naghihiwalay sa isang mahusay na putok mula sa isang mahusay. Tandaan, ikaw ang huling hukom kung saan nakatutok ang iyong mata. Tutulungan ka ng iyong instruktor na matiyak na ang iyong mata ay naaayon sa likurang paningin. Ngunit sa huli, responsibilidad mong hanapin ang perpektong larawang yun sa paningin. Isa, sight alignment, the four key elements, ang apat na pangunahing elemento. Ang pagkakahanay ng paningin ay parang isang symphony ng apat na elemento, ang iyong mata, ang likurang paningin, ang harap na paningin, at ang target. Tulad ng isang orkestra na kailangan ng bawat instrumento upang maging sa tune, ang iyong paningin alignment ay kailangang maging perpekto para sa isang harmonious shot. Igitna ang dulo ng poste ng paningin sa harap ng patayo at paalang sa loob ng aperture ng rear sight. Isipin ang rear sight aperture bilang isang bintana, na ang front sight post ay perpektong naka-frame sa gitna. Ang pagkakahanay na ito ay dapat manatiling pare-pareho mula sa kuha hanggang sa kuha, tulad ng isang mahusay na sinanay na choir na kumakanta ng sabay-sabay. Tandaan, kahit isang maliit na misalignment ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa downrange. Isipin ito tulad ng isang navigator ng barko, kahit na ang isang bahagyang pagkakamali sa kurso ay maaaring humantong sa barko milya off target. Halimbawa, sa 25 metro, ang isang maling pagkakahanay na 1/10 lang ng isang pulgada ay maaaring magdulot sa iyo na makaligtaan ng isang target sa 300 metro sa napakalaki na 5 talampakan. Para kang nawawala ng basketball hoop sa haba ng sasakyan. Kaya, maglaan ng oras, tumuon sa poste ng paningin sa harap, at tiyaking perpekto ang pagkakahanay ng iyong paningin sa tuwing hihilahin mo ang gatilyo. Sa pagsasanay at dedikasyon, mapapaunlad mo ang mata ng isang marksman. Nagawa namin ang pagkakahanay ng paningin, ngayon ay tumuon tayo sa kung saan mo ilalagay ang iyong mga pasyalan kaugnay ng target. Ito ay tinatawag na sight picture, at ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtama sa iyong marka at pagkawala ng ganap. 2. Sight picture, framing your target, pag-frame ng iyong target. Isipin na ikaw ay isang Filipino scout sniper, nakatago sa taas sa isang puno, tinutumbok ang target na daan-daang metro ang layo. Ang iyong larawan sa paningin ay kung ano ang mga frame na nagta-target sa loob ng iyong mga tanawin, na ginagabayan ang iyong kuha. Ito ang ugnayan sa pagitan ng dulo ng poste ng paningin sa harap at ng target, habang pinapanatili ang tamang pagkakahanay ng paningin. Ang isang wastong larawan sa paningin ay tulad ng isang perpektong komposisyon na larawan, na ang lahat ng mga elemento ay magkakasuwato. Tandaan, kahit na may perpektong pagkakahanay ng paningin, ang isang hindi tamang larawan sa paningin ay haantong sa isang hindi nakuhang-kuha. Ito ay tulad ng isang photographer na may malabong lens ang camera ay maaaring gumagana ng perpekto, ngunit ang larawan ay hindi magiging malinaw. Mayroong iba't ibang mga larawan sa paningin, bawat isa ay may sariling layunin at aplikasyon. Malalaman mo ang tungkol sa mga ito ng mas detalyado sa ibang pagkakataon, ngunit sa ngayon, tumuon sa pag-align sa dulo ng poste sa harap na paningin sa gitna ng likurang paningin, at pagkatapos ay ilagay ang mga tanawing yun sa iyong target. Ito ay tulad ng pag-frame ng isang portrait, na tinitiyak na ang paksa ay nakasentro at nakatutok. 3. Eye relief, finding your sweet spot. Ang eye relief ay ang distansya sa pagitan ng iyong mata at ang rear sight aperture. Ito ay tulad ng paghahanap ng perpektong distansya sa panunood para sa isang pagpipinta sa isang museo, masyadong malapit at na mismo ang mga detalye, masyadong malayo at nawala mo ang pangkalahatang larawan. Maaaring mag-iba ang distansyang ito sa bawat tao, ngunit ang average ay humigit kumulang 7.5 gitling 9 cm para sa mga tanawing bakal. 4. Natural point of aim, your rifle center of gravity, ang sentro ng gravity ng iyong rifle. Ang natural na punto ng layunin ay kung saan ang iyong rifle ay natural na nakapatong kapag ikaw ay nasa iyong posisyon sa pagpapaputok. Isipin ng isang medieval na kabalyero, ang kanilang espada ay komportableng nakapatong sa kanilang tagiliran.
Iyan ang uri ng nakaka-relax na pagkakahanay na hinahanap namin. Kapag una kang nakapasok sa posisyon, ang iyong rifle ay nakaturo sa pangkalahatang direksyon ng target. Pagkatapos ay ayusin mo ang iyong katawan upang dalhin ang rifle at mga tanawin ng eksakto sa linya sa nais na punto ng pagpuntirya. Sa wastong suporta at pare-parehong weld sa pisngi, ang iyong rifle ay dapat natural na tumira sa target. Gayunpaman, tandaan na ang mga kalamnan ay kadalasang nakaka-relax habang nagpapaputok ka. Maaari itong maging sanhi ng pag-anod ng iyong layunin palayo sa target at patungo sa natural na punto ng layunin. Para itong pendulum na umuusad pabalik sa kanyang resting position. Upang malabanan ito, ayusin ang iyong natural na punto ng layunin upang kahit na ang iyong mga kalamnan ay nakaka-relax, ang iyong rifle ay nananatili sa target. Isipin ito tulad ng pag-zero sa isang saklaw, na tinitiyak na ang mga crosshair ay ganap na nakahanay sa punto ng epekto. Kung umaasa ka ng maraming target o kailangan mong masakop ang isang malawak na lugar, ayusin ang iyong natural na punto ng layunin sa gitna ng zone na iyon. Para itong isang security guard na sinusuri ang karamihan, handang tumugon sa anumang banta. Tandaan, ang isang mahusay na tinukoy na larawan ng paningin at isang natural na punto ng layunin ay mahalaga para sa tumpak na pagbaril. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga konseptong ito, magiging mahusay ka sa iyong paraan upang maging isang bihasang marksman. Front sight. Sinaklo namin ang pagkakahanay ng paningin at larawan. Tumuon tayo ngayon sa iyong pinakamahalagang asset sa pagmamarka, ang iyong mga mata. Kung paano mo ginagamit ang mga ito ay maaaring gumawa o masira ang iyong shot. Focusing, your front sight is key. Isipin na isa kang scout sniper, nakatago sa gubat, ang iyong target ay halos hindi nakikita sa mga makakapal na dahon. Saan mo itinuon ang iyong mga mata? Maaaring mukhang counterintuitive, ngunit wala ito sa mismong target. Sa halip, ang iyong focus ay dapat na laser sharp sa front sight post. Isipin ito tulad nito, ang iyong utak ay maaari lamang tumuon sa isang bagay sa isang pagkakataon. Subukang itaas ang dalawang daliri at tumuon sa dalawa ng sabay. Imposible, di ba? Ang parehong naangkop sa pagbaril. Ang iyong front sight post ay ang pinakamalapit na daliri, at ang target ay ang pinakamalayo. Kahit na daan-daang metro ang layo ng target, dapat manatiling nakadikit ang iyong mga mata sa posting yun sa harapan. Be breath control, paghahanap ng iyong ritmo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang kritikal na aspeto ng pagmamarka, kontrol sa paghinga. Ang natural na ritmo ng iyong katawan ay maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong layunin. Ang pinaka-nakaka-relax na estado para sa iyong katawan ay sa panahon ng natural na paghinto sa iyong ikot ng paghinga. Ito na ang sandali para kunin ang iyong pagbaril. Sa panahon ng dry fire practice, palakihin ang iyong paghinga upang malaman kung paano ito nakakaapekto sa paggalaw ng iyong rifle. Ito ay tulad ng pagmamasid sa isang barko na tumataas at bumaba kasama ng mga alon, kailangan mong maunawaan ang ritmo sa tamang oras ng iyong pagbaril. Mayroong dalawang pangunahing diskarte sa pagkontrol sa paghinga na iyong isasagawa. Controlled breathing, kinokontrol na paghinga, huminga ng dahan-dahan, huminto, at magpaputok. Ito ay tulad ng isang long-distance runner na nagpapabilis ng kanilang paghinga para sa pagtitiis. Rapid breathing, mabilis na paghinga, huminga ng mabilis, huminto, at magpaputok. Ito ay mas katulad ng isang sprinter, nakakakuha ng mabilis na pagsabog ng oxygen bago ang karera. Gagabayan ka ng iyong instruktor sa mga diskarteng ito, na tutulong sa iyong mahanap ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo. Tandaan, ang kinokontrol na paghinga ay mahalaga para sa tumpak na pagbaril. Ito ay tulad ng isang music hero na nag-iingat ng oras, na tinitiyak na ang bawat nota ay tumutugtog sa tamang sandali. Sa pamamagitan ng pagmaster ng pagtutuon at pagkontrol sa paghinga, makukuha mo ang kailanman ng kaisipan at pisikal na katatagan na kailangan para tuloy-tuloy na maabot ang iyong target. Sinaklo namin kung paano panatilihing matatag ang iyong rifle at itutok ito ng tumpak. Ngayon, pag-usapan natin ang huling piraso ng puzzle, ang trigger press. Dito nasusubok ang iyong pasensya at katumpakan. A trigger press, ang sandali ng katotohanan. Isipin ang trigger na parang firing pin ng isang medieval na crossbow. Maaaring mahawakan ng isang baguhang mamamana ang crossbow at itama ito ng tama,
ngunit kung hilay nila ang gatilyo, maliligaw ang kanilang putok. Ang parehong prinsipyo ay naangkop sa iyong rifle. Mayroong dalawang pangunahing dahilan kung bakit napakahalaga ng trigger press. Rifle movement. Paggalaw ng rifle, ang anumang biglaang paghatak sa gatilyo ay maaaring maalis ang pagkakahanay ng iyong rifle at maging sanhi ng hindi mo maabot ang target. Para itong isang billiards na hindi sinasadyang nabangga ang mesa, na naging sanhi ng kanilang pagbaril. Surprise factor, salik ng sorpresa, ang eksaktong sandali ng pagpapaputok ay dapat na mabigla ka ng bahagya. Nakakatulong ito na maiwasan ang pag-flinching na iyong natural na reflex sa ingay at pag-urong ng rifle. Isipin ng isang Pilipinong mandirigmang gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig, na inaabangan ang mga galaw ng kalaban at mabilis na gumanti para masorpresa sila. Isa, trigger finger placement, paghahanap ng sweet spot. Dapat ilagay ang iyong trigger finger sa trigger sa pagitan ng unang joint at tip. Mag-iiba-iba ang sweet spot depende sa laki at pagkakahawak ng iyong kamay, kaya mag-eksperimento sa panahon ng dry fire practice upang mahanap kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Tandaan, ang layunin ay pindutin ng diretso ang gatilyo pabalik, tulad ng isang pianista na humahampas ng susi, nang hindi naabala ang posisyon ng ripple. 2. Wobble area, embracing imperfection. Kahit na ang steadiest posisyon ay magkakaroon ng ilang bahagyang paggalaw. Tinatawag itong wobble area, at ito ang natural na pag-indayog ng paningin sa harap sa paligid ng target na punto. Isipin mo itong parang isang barko na dahan-daang umuusad sa tahimik na tubig. Ang isang sinusuportahang posisyon, tulad ng paggamit ng sandbag, ay mababawasan ang pag-uurong sulong na ito, ngunit mahalagang maunawaan at tanggapin ito. Kung ang iyong paningin sa harap ay lumayo sa target, panatilihin ang matatag na presyon sa gatilyo at ipagpatuloy ang iyong pagpisil kapag ikaw ay bumalik sa target. Huwag magmadali sa pagbaril. Ang isang maayos, tuloy-tuloy na pagpindot sa trigger ay susi sa tumpak na pagbaril. Tandaan, ang pagmaster ng trigger press ay nangangailangan ng pagsasanay. Ngunit sa pagtitiyaga, bubuo ka ng kasanayan at kontrol na kailangan upang patuloy na maabot ang iyong marka. Sasaklawin namin ang follow-through at calling the shot ang mga diskarteng naghihiwalay ng isang magandang shot mula sa isang tunay na mahusay. A follow-through, ang after-shot routine. Isipin ng isang samurai warrior, ang kanilang espada ay umaabot pa rin pagkatapos ng isang welga, na pinapanatili ang kanilang tindig at focus. Iyan ang esensya ng follow-through sa marksmanship, patuloy na ilapat ang mga pangunahing kaalaman kahit na pagkatapos mong magpaputok. Ito ay tulad ng isang manlalaro ng golf na humahawak sa kanilang post pagkatapos ng pag-indayog, na tinitiyak ang isang maayos at tumpak na pagbaril. Isa, the elements of follow-through. Ang mga elemento ng follow-through. Ang follow-through ay isang serye ng mga aksyon na nangyayari sa isang segundo, ngunit mahalaga ang mga ito para sa pare-parehong katumpakan. Maintain stock well, panatilihin ang stock well, panatilihing nakadikit ang iyong pisngi sa stock, tulad ng isang Filipino scout sniper na humawak sa kanilang posisyon pagkatapos magpaputok. Finger on trigger, daliri sa trigger, hawakan ang gatilyo hanggang sa likuran, tulad ng isang pianista na nakahawak sa isang susi pagkatapos itong pinindot. Eye on the sight, mata sa paningin, panatilihing nakatutok ang iyong mata sa likuran, tulad ng isang lawi na sumusubaybay sa biktima nito. Relaxed muscles, mga nakaka-relax na kalamnan, huwag magpapagod pagkatapos magpaputok, tulad ng isang martial artist na nagpapanatili ng isang nakaka-relax na paninindigan kahit na pagkatapos ng isang malakas na welga. Ignore the noise, huwag pansinin ang ingay, huwag pumiglas sa pag-urong o sa tunog ng putok. Release slowly, dahan-daang bitawan, ilabas lamang ang gatilyo pagkatapos huminto ang pag-urong, tulad ng isang bowman na dahan-daang nire-relax ang kanilang mga daliri pagkatapos magpakawala ng isang arrow. Ang isang mahusay na follow-through ay nagsisiguro na ang iyong rifle ay pumuputok at natural na umuurong, tulad ng isang mahusay na nakatutok na makina. Ito ay tulad ng isang javelin thrower na hinahayaan ang kanilang momentum na dalhin sila sa paghagis, na nagre-resulta sa isang mas mahaba, mas tumpak na paghagis. Be calling the shot, paghula sa iyong epekto. Ang pagtawag sa shot ay ang kakayahang hulaan kung saan tatama ang iyong bala sa target, bago pa man ito mapunta. Ito ay tulad ng isang chess player na nakakakita ng ilang mga galaw sa unahan,
Inaabangan ang diskarte ng kanilang kalaban. Dahil ang mga live na target ay madalas na gumagalaw kapag natamon, hindi ka palaging makakaasa sa iyong mga pasyalan upang kumpirmahin ang iyong katumpakan. Ang susi sa pagtawag ng shot ay ang pag-alam kung nasaan ang iyong front sight post sa eksaktong sandali na pumutok ang rifle. Ito ay tinatawag na panghuling focus point, at dapat itong nasa tuktok na gilid ng front sight blade. Ito ang tanging bahagi ng iyong sight picture na gumagalaw, sa loob ng wobble area, kaya ang pagtutok dito ay nakakatulong sa iyong tuklasin ang anumang mga error sa alignment o sight picture. Isipin ito na parang isang piloto na naglapag ng eroplano. Kailangan nilang tumuon sa runway, ayusin ang kanilang diskarte batay sa kanilang mga visual na pahiwatig. Katulad nito, kailangan mong tumuon sa poste sa harap ng paningin, inaayos ang iyong layunin batay sa kung saan ito nakaturo sa sandali ng pagpapaputok. Tandaan, ang pagmaster ng follow-through at pagtawag sa shot ay nangangailangan ng pagsasanay. Ngunit may dedikasyon at atensyon sa detalye, bubuo ka ng mga kasanayang kailangan para maging isang tunay na marksman. Sige, team, ngayong napag-usapan na natin ang mga pangunahing kaalaman, pasok tayo sa pinakasimpleng posisyon ng pagpapaputok. Ito ang mga posture na gagamitin mo upang patatagin ang iyong sarili at ang iyong rifle sa iba't ibang sitwasyon. Isipin mo na parang isang martial artist na iniangkop ang kanilang paninindigan sa iba't ibang kalaban. Basic shooting positions. Mga pangunahing posisyon sa pagbaril. Mayroong ilang mga pangunahing posisyon sa pagpapaputok, bawat isa ay may sariling mga pakinabang at gamit. Ngayon, magtutuon tayo sa dalawang mahalagang bagay, nakadapan ng walang suporta at nakaluhod. A. Prone position without support, the low and steady. Nakadapan na posisyon ng walang suporta, ang mababa at matatag. Ito ang pinakamatatag na posisyon sa pagpapaputok na matututunan mo. Ito ay tulad ng isang sniper na nakahiga sa damuhan, pinaliit ang kanilang profile at pinalaki ang kanilang katatagan. Body position, posisyon ng katawan, humiga ng patag sa iyong tiyan, tumungo patungo sa target. Isipin ng isang Filipino scout ranger sa panahon ng reconnaissance, na sama-sama sa lupain. Rifle support, suporta sa rifle, ang iyong rifle ay sinusuportahan ng dalawang kamay, lambanog, at isang balikat. Mag-isip ng isang tripod, na ang iyong mga kamay at balikat ay bumubuo sa mga binti para sa katatagan. Arm placement, paglalagay ng braso, itago ang iyong mga siko sa lupa. Nakakatulong ito sa iyong mapanatili ang isang mababang profile at pinipigilan ang iyong mga armas na hamarang. No artificial support, walang artipisyal na suporta, mag-isa ka sa posisyong ito, walang sandbag o iba pang props. Ito ay tulad ng isang nag-iisang samurai, umaasa sa kanilang sariling kakayahan at balanse. Magazine placement, paglalagay ng magazine, hayaang ilagay ang magazine sa iyong braso para sa karagdagang suporta. Isipin ito bilang isang kickstand sa isang motorsiklo, na tumutulong na panatilihing matatag ang mga bagay. Body alignment, pagkahanay ng katawan, panatilihing nakahanay ang iyong katawan sa ripple hanggat maaari. Nakakatulong ito na sumipsip ng recoil at mapanatili ang katumpakan. Isipin ng isang marine habang nagsasanay sa marksmanship, ang kanilang katawan ay bumubuo ng isang tuwid na linya gamit ang kanilang sandata. Kneeling position, the quick and versatile. Posisyon ng nakaluhod, ang mabilis at maraming nagagawa. Ang posisyon ng pagluhod ay nag-aalok ng magandang balanse ng katatagan at bilis. Para itong eskrimador sa kanilang kinatatayuan, handang umatake o dumpensa. Weight distribution, pamamahagi ng timbang, ang iyong timbang ay sinusuportahan ng iyong kaliwang paa, kanang tuhod, at kanang paa. Isipin mo itong parang photographer na nakayuko para makakuha ng mas magandang anggulo, na ibinabahagi ang kanilang timbang para sa katatagan. Buttocks position, posisyon ng puwitan, ang iyong puwit ay dapat na nakababa sa lupa, ngunit maaari silang magpahinga sa isa sa iyong mga takong para sa karagdagang suporta. Rifle support, suporta sa rifle, ang iyong rifle ay sinusuportahan ng iyong mga kamay, lambanog, at isang balikat. Isipin muli ang isang tripod, ngunit bahagyang nakataas ang isang paa. Firing arm placement, paglalagay ng firing arm, ang iyong nagpaputok na braso ay nakapatong sa iyong tuhod o sa loob lamang nito, na nagbibigay ng isang matatag na plataporma para sa iyong pagbaril.
Noon firing elbow, ang iyong hindi nagpapaputok na siko ay nananatiling hindi suportado, na nagbibigay daan para sa mabilis na pagsasaayos at flexibility. Mag-isip ng isang boksingero na pinapanatili ang kanyang hindi nanununtok na braso upang harangan o kontrahin. A standing position, nakatayo na posisyon, ang offhand challenge. Isipin ang isang mandirigmang samurai, na nakahanda kasama ang kanilang katana, o isang sundalong Gurkha na nagpapatrol, nakahanda na ang rifle. Ang posisyon na ito ay nangangailangan ng balanse at lakas, ngunit nagbibigay daan ito para sa mabilis na paggalaw at pagkuha ng target. Weight distribution, pamamahagi ng timbang, ang iyong timbang ay pantay-pantay sa magkabilang paa, tulad ng isang martial artist sa isang neutral na tindig. No ground contact, walang ground contact, walang ibang bahagi ng iyong katawan ang dapat tumama sa lupa. Nagbibigay daan ito para sa maximum mobility, tulad ng isang boksingero na handang umiwas o hamabi. Rifle support, suporta sa rifle, ang iyong rifle ay sinusuportahan ng dalawang kamay, lambanog, at isang balikat. Isipin ito na parang tripod na inalis ang isang paa matatag pa rin, ngunit mas madaling ibagay. Hand and arm placement, paglalagay ng kamay at bisig, ang iyong pasulong na kamay ay nakakahawak sa handguard, at ang iyong pasulong na braso ay hindi nakapatong sa iyong katawan o gear. Tinitiyak nito na ang iyong braso ay hindi makagambala sa pag-urong ng rifle. Nasaklo na namin ang mga batayan ng pagbaril ng rifle. Napag-usapan namin ang tungkol sa kahalagahan ng isang matatag na posisyon, wastong pagkakahanay ng paningin at larawan, pagtutok sa iyong paningin sa harap, pagkontrol sa iyong paghinga, at pagsasagawa ng maayos na pagpindot sa trigger. Sinuri rin namin ang mga posisyon sa pagpapaputok, pagtuturo ng mga kasamahan, at mga diskarte sa pagsasanay. Tandaan, ang pagmamarka ay hindi lamang tungkol sa pagtama ng target. Ito ay tungkol sa disiplina, focus, at walang humpay na paghahangad ng kahusayan. Katulad ng mga magigiting na sundalo na nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa, kayo rin ay natututo ng mga kasanayang makapagtatanggol at makapaglingkod sa ating bayan. Habang nagpapatuloy ka sa iyong pagsasanay, tandaan na ang bawat kuha mo ay isang pagkakataon upang mapabuti. Yakapin ang hamon, matuto mula sa iyong mga pagkakamali, at magsikap na maging pinakamahusay na marksman na maaari mong maging. Ang iyong dedikasyon at kasanayan ay hindi lamang gagawing isang mahalagang asset sa ating sandatahang lakas ngunit pararangalan din ang pamana ng mga nauna sa iyo. Ang iyong paglalakbay sa pagiging isang bihasang marksman ay nagsisimula pa lamang. Ito ay isang landas na nangangailangan ng dedikasyon, tiyaga, at malalim na pakiramdam ng responsibilidad. Ngunit tandaan, ang mga kasanayan na iyong hinahasa dito ay hindi lamang tungkol sa pagtama ng mga target, ang mga ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong mga kasama, pagtatanggol sa ating bansa, at pagtataguyod ng mga pagpapahalagang pinanghahawakan natin. Kaya, humayo ng may kumpiyansa, alam na bahagi ka ng isang mahaba at ipinagmamalaking tradisyon ng mga mandirigmang Pilipino. Yakapin ang hamon, itulak ang iyong mga limitasyon, at laging magsikap para sa kahusayan. Ang iyong bansa ay umaasa sa